So, ayan, welcome back to my channel. So, kumusta po kayo guys? Okay. So, ayan, bago tayo guys mag-start sa ating reading, gusto ko lang kayo guys pasalamatan sa walang sawang pagsubaybay sa ating mga reading, and kung kayo ay bago pa lang or naligaw ka dito sa ating channel nang hindi mo sinasadya. So, ayan, mag-ano ka na, mag-subscribe ka na rin, and i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi po kayo guys updated sa ating mga bagong upload. Okay, so ayan guys, ito yung energy ng person mo, ito yung energy mo. Tignan natin kung kanino po itong love situation. Maiba ko guys, no, sa mga nagtatanong po pala kung paano po magpa-private reading, ay iiwan ko na lang po yung link sa atin pong description box. Kung hindi po gumagana yung link, ay direct message na lang po ako guys sa Jade Tarot, no? Sa Facebook, Jade Tarot, i-message na lang ako guys. So, tignan natin energy ng person mo, anong nararamdaman niya sa'yo. Okay, so isipin mo lang ng 3 beses ang person mo, ang kanyang pangalan. Okay, isipin mo lang siya ng isipin. Tignan natin, tatay nating mahugot ang energy niya dito. Okay, ano ang nararamdaman sa'yo ng person mo? Okay. Okay. Ano naman ang nararamdaman mo sa person mo? Ano ang nararamdaman mo sa person mo? Okay. So, ayan. So, guys, tignan natin. Ano ang nararamdaman sa'yo ng person mo? Oh my God. Ang tingin niya sa'yo, yung nararamdaman niya sa'yo, parang may galit eh. I think itong person mo na to, parang hindi siya tumatanggap ng pagkakamali, hindi siya tumatanggap ng mga concern about sa'yo, hindi niya masyadong pinapansin or pinapahalagahan yung nararamdaman mo. Kasi Knight of Air, straightforward tong person mo. Kumbaga, meron siya guys, sariling mundo. Okay? I think itong person mo na to, meron siyang plano para sa inyo and hindi niya masyadong binavalue yung plano mo para sa connection yung dalawa. So, yung nararamdaman sa'yo ng person mo, parang tingin niya ka sarili niya, siya yung head. Ikaw yung parang dapat masusunod lang sa inyong dalawa, okay? Mahal ka naman ng person mo, ang problema lang guys, masyado po siyang straightforward, no? Kung meron siya mga pagkakamaling nagagawa sa sarili niya, isisisi niya yun sa iba. Okay? Lahat ng tao sisihin niya sa paligid niya. Pag nagkamali siya, hindi niya nakikita yung pagkakamali niya, no? Lahat ng tao sisihin niya bukod sa sarili niya, no? Hindi niya kasi nakikita sa sarili niya. So guys, tignan naman natin kung ano naman ang tingin niya sa'yo. Ito kasi guys yung nararamdaman sa'yo ng person mo, masyado siyang mataas, masyadong mataas ang lipad, no? Mataas ang ambisyon, lahat na guys eh. I think matalino kasi tong person mo, kaya parang hindi niya masyadong pinahalagahan yung opinion mo. Okay, tignan natin kung ano naman ang tingin sa'yo. 6 of Air, tignan mo, ang tingin niya sa'yo para bang wala kang direksyon. Hindi mangyayari yung mga desisyon mo sa buhay. Hindi niya masyadong tinitignan na para bang magiging maayos ang buhay kung ikaw yung hahayaan niya na mag-decide sa inyong dalawa, no? Parang tingin niya, parang mapapabayaan mo. Hindi siya guys nagtitiwala sa, alam mo yun, hindi siya nagtitiwala sa kakayahan mo. Natatakot siya sa kung ano yung pwede mong magawa, or natatakot siya na magkamali ka. Okay? So, maaaring ito yung sa mga plano. Kaya para bang hinahayaan ka lang na nakatago, hinahayaan ka lang na nandyan. Kasi nga guys, hindi niya masyadong binavalue yung feelings mo. Okay? So, tignan natin guys, ano naman ang action nitong person na to para sa inyong dalawa, no? 3 of Fire. Actually guys, maganda naman pala yung intention ng person mo kasi masyado ka lang niyang iniingatan, masyadong prinsesa yung tingin niya sa'yo. Prinsesa or prinsipe, no? Baka Aries ka. So, alam mo yung feeling na to, feeling kasi ng person mo, malayo yung mararating mo talaga, pero hindi kanya hinahayaan na gawin yung mga bagay na gusto mo kasi natatakot siya na baka mahigitan mo siya, natatakot siya na mag-fail siya sa buhay tapos ikaw magiging successful ka. Okay? Natatakot siya na pagdating ng araw na nakuha mo na yung gusto mo, na nahigitan mo siya, pwedeng balik siya sa yung pride niya matatapakan mo. Okay? So, may mga bagay na kinakatakutan tong person mo na
maaaring mapagtagumpayan mo sa huli. Alam mo, huwag mong masyadong pansinin tong person mo na to, no? Kasi masyadong narcissistic yung energy. Masyadong gahaman, masyadong takot sa sariling multo. Ganun yung nasisense kong energy niya. So, kung meron siya kinakatakutan dito, and I think, ginagawa niya kasi to, no? Ginagawa niya yun sa sarili niya. Kumbaga, hinahayaan niya na gumawa siya ng kalokohan sa connection yung dalawa. Ginagawa niya lang yung mga bagay na pwede makapanakit sa inyo. So, alam mo yung parang pero hindi ka naman niya kayang bitawan. Alam mo yon, narcissistic and sobrang napaka-gaslighting nitong person na to. Overall energy. Meron tayong strength. Masyadong matapang. Oo. And nakikita ko rin sa person mo, mabait naman siya guys. Masyado lang protective tong person mo, no? Nakikita ko lang sa kanya guys, masyado po siyang dikit sa family. And I think, pinakikinggan niya rin yung sinasabi ng family niya, pinakikinggan niya rin yung sasabihin ng ibang tao sa kanya. And alam mo yon, mas pakikinggan niya pa yung ibang tao kaysa pakinggan kanya na para bang hindi siya nagtitiwala sa opinion mo. Okay? Masyadong namamanipula tong person mo ng iba. Alam mo yung parang ikaw hindi mo siya kayang manipulahin pero siya madali siyang utuin ng ibang tao. So mararamdaman mo yan. I think sobrang protective lang talaga tong person mo. Takot lang din siya guys sa sarili niyang multo. May mga betrayal din po ako nakita rito na maaring nagawa niya, no? So kaya nga guys, ganito yung tingin niya sa sarili niya mataas kasi nga ikaw yung i-blame niya eh. Bakit niya nagagawa yon? Bakit nangyayari yon? Bakit ito yung nangyari sa relationship niya? So, di ba? Ibabato niya sa'yo lahat yun. Tingnan natin guys, ano naman, dito sa side mo, ano yung nararamdaman mo. So bago tayo mag-start, ang energy na nasagap ko dito sa person mo ay air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. So ayan, Leo meron din po dito. 3 of Fire, so Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, so tingnan natin sa side mo. Ano yung nararamdaman mo? 4 of Cups, masyado eh. Masyado ka ng emotional, nandun sa point na para bang wala kang ibang pwedeng gawin kundi maging ina lang, maging ama lang. Wala kang ibang dapat gawin kundi mag-focus lang sa family nyo, samantalang siya, ginagawa niya yung mga bagay na gusto niya ng malaya. Ikaw parang nakastuck lang dun sa obligasyon, sa pag-aalaga ng mga anak, sa pagmamalasakit sa pamilya. Yun lang yung role mo na dapat mong gawin. Okay? Ganun ka binubuo ng person mo. Okay? Parang ang hirap nito guys, na ito lang yung dapat mong gawin tapos pinababayaan mo yung sarili mo. Or pwedeng ikaw na rin yung may kasalanan. Ayan, sinisi ko na rin sa'yo. Kasi nga, pinabayaan mo yung sarili mo na ito yung isipin mo sa sarili mo. Okay? Parang inisip mo na baka nga tama siya, baka ito lang yung kaya kong gawin. O, diba? So, wala ka talagang napatunayan sa sarili. So, tignan naman natin guys, ano naman yung nararamdaman mo. What I mean yung tingin mo sa kanya is a pentacle. So, maaring siya yung sandalan mo, siya yung source of income, maaring siya yung pinakamaayos ng financial. So, I think yung iba sa inyo nakadepende ka rin sa person mo. Kaya wala kang power para dito. So, hinahayaan lang din ng iba sa inyo na parang tinatapakan ka, kinukutya ka, hinahayaan mo siya sa kung ano yung gusto niyang gawin dito sa connection na to. Kumbaga, malaya siya eh. Ikaw wala kang dapat gawin. Once na nagkamali ka, parang kasalanan mo na lahat. Once na napabayaan mo yung mga anak mo, para bang lahat ng tao sa paligid nyo, ikaw yung may kasalanan, ikaw yung sisisihin. Tapos para bang etong person mo, wala siyang pagkakamali dito kasi nagpo-provide naman. Okay? So, tignan naman natin guys, ano naman yung overall energy. What I mean, yung action mo. 10 of Swords. Okay, yung action mo rito guys, hahayaan mo lang yung sarili mong sirain ka ng ibang tao, hindi lang ng person mo, kundi yung mga taong nasa circle mo. Para bang, ang tingin nila sa inyo guys, parang sira na, hindi ka na mabubuo or wala ka nang magagawa sa sarili mo. Parang wala kang power, wala kang lakas. So para bang mahina yung tingin sa'yo, or pwedeng masyado kang kinukutya ng mga tao sa paligid nitong person mo, no? So ikaw, maging matapang ka, maging malakas ka, kaya mo naman eh. Pero, alam mo na, medyo naiinis ako dun sa energy mo kasi nga, hinahayaan mong abusuhin ka ng ibang tao. Okay, tignan natin guys yung overall energy mo. 7 of Cups, di ba? Ang daming opportunity na nasasayang dito guys. Hindi mo hinahayaan na i-grab mo yung opportunity na to kasi nga nakadepende ka sa kanya. Di ba? Ang daming opportunity na darating sa inyo pero bakit hinahayaan mong dumaan lang sa inyo? Tignan natin, ano yung overall energy niya. 4 of Air. Actually, itong person mo, may din sa
alam mo yan, may mga disappointment siya, no? Ayaw niya kasing ma-disappoint yung family niya. Ayaw niyang isipin sa kanya ng mga tao na mahina siya. Kaya ganito, medyo mayabang nga tong person mo eh. Kasi nga, kahit walang-wala na siya, mataas pa rin yung tingin niya sa sarili niya. Kasi nga, ayaw niya ng disappointment. Ayaw niya na parang iisahan siya. Ayaw niya ng yayabangan siya. So, overall energy mo, depth. O, di ba? Sa future mo pa maiisip na para bang gusto mo nang putulin yung connection mo sa taong narcissistic na to. Death and revert, may mga ending na pipiliin mo na sa future na putulin, and ito yung magiging new beginning sa'yo, no? Na hindi mo na babalikan itong mga nangyari na to. Maaaring nabulagan ka lang din talaga sa pagmamahal mo sa taong to, guys, kung bakit ganito ang nangyari, no? So, tignan natin. Marirealize mo rin na para bang bakit ka pumatol sa taong yan, ba't hinayaan mo yung ganyan. So, alam mo yun, makaka-recover ka rin dito. Okay, so guys, sa side mo, malakas po ang energy ng Capricorn, Taurus, and Virgo. Water sign, Cancer, Pisces, and Scorpio. Meron din po tayong air sign, Aquarius, Gemini, and Libra. Okay? Ayan, may fire sign din, Aries, Leo, and Sagittarius. Kasi may death dito. So guys, tignan pa natin. And ang lakas ng air sign dito sa side ng person mo eh. Oh, air sign. Ay no, Ace of Air. Oh, High Priestess. May nasasagap din ako guys, Capricorn. Oo. Virgo, Taurus, Bihira. Oo. Tignan natin guys, love advice, love advice. Meron tayong true love. Diba, darating ang tamang tao para sa inyo guys. Hindi mo na kailangan pang magstay sa ganitong klase ng relationship. Yung iba sa inyo guys, maaaring nabulag ka kasi ang tingin mo sa person mo, parang true love mo eh. Siya na yung tamang tao para sa inyo. So, hahayaan mo ba yung sarili mo ng ganyan? Hahayaan mo ba yung sarili mo nang kukutyain ka ng mga tao sa paligid niya? So, tignan natin guys, heart-to-heart conversation. So, paparating pa lang to guys, meron kang ibang tao na i-entertain. Ayan, mag-uusap kayo dito. New person, oo, yun ang nakikita ko guys. New person to paparating sa inyo. And yung iba sa inyo maaaring matagal na kayong single pero hanggang ngayon nasa healing process ka pa rin. And tinutulungan mo yung sarili mo na makarecover na dito sa ending na nangyari. So tignan natin ano bang mangyayari sa inyo ng person mo sa future, no? Anong magaganap sa inyo? Possible dito sa person, na past person. Eto na, last card. Awakening. Nakasta ka na. Wala kang patutunguhan dito sa taong to guys. Walang mangyayari sa'yo kung mag-i-stay ka dyan sa taong yan, guys. No, kailangan mong maging matalino. Ego, ayan, no? Hindi kayang i-let go ng person mo yung pride niya para sa'yo. Wala siyang kayang, hindi niya kayang mag-give way. Tignan natin, guys. Kung minsan ka nang sinaktan, bakit mo pa patatawarin? Pero nasa iyo pa rin niya, mas kilala mo yung person mo. Okay, so tignan natin, ano naman ang magaganap sa inyo ng new person na paparating. Wow, tignan mo, siya ang magtuturo sa'yo ng tamang landas, guys. Ace of Pentacles. Diba? Ayan. So, magkakaroon ka ng direction dito sa taong to, guys. Kay new person. So, ayan, guys. Ito lang naman po ang inyong reading. Hanggang sa muli. God bless and love you all. Thank you.